Magdalena C. Porter. So, Ruth Magdalena, nasa Biblia ko yan. Ako po ay hiwalay na sa asawa. 42 years na. At noong 1984, ako ay kumatok sa pinto ng aking kambal na kapatid na si Pastor Joseph Porter. At dito, ipinakilala niya ako sa Panginoon. At hindi naman ako nagdalawang isip na siya ay tanggapin sa aking buhay. Ngunit, sadyang mapaglaro at hindi pa ako equipped at hindi pa yata talaga ako ready. I was still a baby. At ako'y sinuko. Noong time na mawala ang aking nanay, I felt alone. Para bang akala ko ako na ang nag-iisa dito sa mundo. Dahil yung dalawa kong anak na naiwan sa aking asawa ay nagkaroon ng frustration sa buhay nila dahil sa pag-alis ko. Lumaki sila na wala ako at hindi nila alam kung ano ang cause ng paghihiwalay na ako. Ako'y mapagdasal na tao at wala ako ibang hinangad sa buhay ko kung hindi magkaroon ng isang partner sa buhay ko. A partner whom I can cry on, a partner whom I can ibahagi ko man lang sa kanya ang mga problema ko at umiyak. At ito na nga ang pagsubok na dumating sa faith ko. Nang isang reunion namin sa high school ay na-meet ko ulit ang classmate ko sa elementary. At doon, nagkaibigan kami and we decided to live in. Nawala sa aking buhay ang init ng nararamdaman ko nang natanggap ko si Lord. Dumaan ang maraming panahon. Dumating si Yolanda. Hindi ko babae yun. Yun ang super typhoon. At nandoon kami sa Tanawan later ng time na yun. Nung time na yun, na malakas na ang ulan, hangin, at pumasok na sa bahay namin. Hanggang dito na yung tubig. Pilit kong binubuksan ang pinto para makalabas, ngunit hindi ko mabuksan. Ang tanging nakita ko ay yung hagdanan namin sa bahay. At sabi ko, doon na tayo sa hagdanan. Ngunit, ang hagdanan na yun ay may flooring para sa second floor. At naupo na lang kami sa 3 steps. At sa 3 steps na yun, nandun na ang tubig sa aming bahay. Wala akong ibang na sabi kung hindi, Lord, tama na po. Tama na po. Huwag mo nang paipataas pa ang tubig dahil kami ay mamamatay. And doon ko na sana patunayan sa sarili ko na kahit ako ay isang makasalanan, I was living in sin, yet the Lord had shown His love. In a few seconds, naramdaman ko na kumalma ang hangin at ulan. At unti-unti bumaba ang tubig at ako'y nakababa at binuksan ko ang pinto. At hindi lang po nagtapos doon ang kanyang pagmamahal sa akin. Mahirap po ang tubig, mahirap ang pagkain. May isang binata na biglang sumigaw na nang napadaan sa bahay at nagsabi, Mami Ruth, mayroon akong dala-dala dito. Kumuha po kayo, pumili po kayo ng pagkain. At yun na nakasurvive. Nakasurvive kami dalawa ng aking kalibing partner. Dumating ang panahon na nabiyudo ang aking pangalawang anak. At hiniling niya na mag-stay ako dito sa Maynila sa kanya upang matulungan ko siya na sa kanyang mga anak. At ako hindi nagdalawang isip dahil gusto kong bumawi sa kanya because nung umalis ako sa bahay namin noon, he was only 4 years old, I think. At ang bunso kong babae was only 1 year and 3 months. Wala ako ibang ipinagdasal kung hindi, Lord, sana mapatawad ako ng mga anak ko, mabalik nila, o mabalik mo
ang aming relationship bilang mag-ina. At patunay naman ni Lord na when He closes the door, He opens the window. Nawala ang lalaki sa buhay ko. Isang umaga ay nag-text siya na sinabi niyang babalik na siya sa pamilya niya at sinabi niya na yun daw naman daw ang gusto ko, ang magka-reconcile ng mag-asawa. Ngunit hindi yun ang totoo. He was in love with another woman. That's why he left me. And then, nandun ang umiyak na ako ng umiyak. At ito ay naghanap uli ako ng isang simbahan. At dito ako napunta sa Word of God. Dito, nakilala ko si Pastor Allen. Dahil pinakilala ko sa Prime Timers. At sa Prime Timers na na-feel ko ang pagmamahal. At pinakitaan nila ako ng I was a part of the family. And ang bilang na humingi ako ng tawad sa aking mga anak. At ako'y pinatawad ng aking pangalawang anak. At sinabi niyang, Mami, wala na yon. Magsimula tayo sa umpisa. Ang aking anak na pangatlo na 1 year and 3 months lang na nainiwang ko ay higit na nasaktan dahil hindi niya alam ang aming kung ano ang nangyari. At ito ay nagkaroon din kami ng heart-to-heart talk. At ngayon, mga kaibigan, mga brothers and sisters, I would like to present to you my daughter, Margaret, who is now with me dito. At palagi kami nagkakataon. As kanina naiyak din ako dahil yung verse ni Pastor kanina was really the verse that struck me. And I would like also, as I end my testimony, that I am already committed to the Lord and I will really serve Him and I want Him to use me. Because minsan ko sinabi sa Kanya na, Lord, one of these days, you are going to put me on that stage and magpapakatotoo tayo. And I will quote a pastor said one time, God's word plus God's Spirit equals transformation. Thank you.